Inirekomenda ng National Food Authority ang pagsuspinde sa pagpapalabas ng natitira pang bigas na nabili ng trader sa murang halaga at hindi umano dumaan sa proseso. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Sa harap ng kaliwat ng investigasyon sa maanumalyang bentahan ng NFA rice sa ilang negosyante na ikinalugi umano ng gobyerno, inirekomenda na ni NFA Acting Administrator Piolito Santos na pansamantalang suspindihin ang paglalabas ng natitirang bigas na binili ng ilang miller at trader. Prudence dictates that because of this investigation being conducted by the Senate as well as by the Congress and the Ombudsman, we have to defer the sale of this. And I'm seeking the authority coming from the Council and of course the Secretary of Agriculture, Francisco Lauro Jr., that we will be requesting to hold in abeyance all sales of these aging stocks, pending the outcome of the results of the investigation. Sinasabing higit 150,000 sako ng bigas ang naibenta sa mga miller at trader sa ilalim ng panunungkulan ni suspended NFA Administrator Roderico Bioco. Pero 88,000 sako rito ang hindi pa nailalabas sa mga bodega. The Ombudsman themselves, palagi ko naman ay magkakaroon kaagad ng results ng kanilang investigation. And of course, the Department of Agriculture will be also conducting the parallel investigation. And within a short period of time, I think this will be resolved and this will be given due course immediately. Mahigpit nang nakikipag-ugnayan ang National Food Authority sa Ombudsman. Kahapon, personal na inihain ni Ombudsman Samuel Martires ang sabina sa NFA. Yan ay para kunin ang mga dokumento na kinakailangan sa investigasyon ng ahensya. Kabilang dito ang listahan ng mga bodega na naglabas ng bigas sa mga negosyante. We promised that today we will be submitting all the documents they needed. And of course, previously ay naibigyan na namin yung mga dokumento na kailangan maibigay sa kanila. Muli ring pag-aaralan ang listahan ng mga opisyal ng NFA na pinatawan ng preventive suspension ng Ombudsman. Sinasabing ilan kasi rito ay nakalive, nagretiro o patay na. Nadawit ang higit 100 empleyado ng NFA sa irregular na pagbibenta ng NFA rice dahil sa alegasyon na hindi inaprobahan ng NFA Council at hindi rin dumaan sa public bidding na nagpalugi umano ng higit 100 milyong piso sa gobyerno. Sa kabila nito, tiniyak ng National Food Authority na tuloy ang trabaho ng ahensya. 475,000 metric tons ang target bilhin na palay sa mga magsasaka. Pinag-aaralan ding bilhin ito sa mas mataas na halaga. Sa ngayon, naglalaro sa 19 hanggang 23 pesos ang buying price ng tuyo at basang palay. The Secretary also instructed me to review and evaluate what buying price we can offer to the farmers so that we can give them additional income and then we can have the buffer stock that we needed for this year. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.